Yamang nababatid ninyo ang aking malapit na pagparito, kayo nga'y magsipaghanda, kayo'y manatili sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa aking mga salita. Ingatan niyong mabuti ang mga kaloob na sa bawat isa sa inyo ay aking ibinuhos. Huwag itong mabaliwala lamang. Patuloy kayong magpakatibay, magpakatatag sa pananampalataya. At gayon din, sunding mabuti at tapat ngang sumunod sa aking lahat ng ipinag-uutos upang anumang oras at araw ako dumating, datnang ko kayo na tunay ngang nakapagtagumpay. Lumayo na kayo sa masamang takbo ng sanlibutang ito, sapagkat ang sanlibutang ito ay tunay na nakalaan lamang sa kapahamakan. Huwag kayong padamay sa masamang takbo ng sanlibutang ito. Ang kapahamakan ay sa kanila. Kayo rin naman ay mapapahamak kung kayo nga'y tunay na makikiayon sa masamang sanlibutang ito. Pakaingatan ninyo ang inyong katatayuan sapagkat kayo'y aking mga tinawag at kayo'y aking mga pinili. Mabuhay kayo sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Ang pananampalatayang may sakripisyo, kaligtasan ang inyong kakamtan. Nalalaman ng inyong amang nasa langit na hindi madali ang maging anak at hindi madali ang maging tagapagmana. Kung kaya't kinakailangan ng lubos na pagpapasakop at pag-aalay ng inyong mga sarili, ng inyong buhay. Nais ko sa bawat paglapit ninyo sa akin, isa kayong bagong nilalang, pagkat sa bawat paggawa ninyo, nais kong makita ang kalinisan at kadalisayan ng inyong pagkatao. Mithiin ang bawat isa at sikapin nga ng bawat isa na umunlad sa mga kaloob ng Espiritu, pagkat pakatandaan na ang mayroon ay daragdagan pa at ang wala ay iiwan pa. Okay, magandang umaga sa inyo mga kapatid. At nakikita natin na napakabilis ng paglakad ng mga araw. At sinabi natin Panginoong Jesus na paigsin niya yung mga araw. At sapagkat yung hindi niya paigsin ay baka walang lamang maligtas. So, kasama ng paigsin ng araw at yung mga oras para bang pag-isip nyo, kinabukasan, kulang yung oras natin. Ngayon po ba mga kapatid? Kasi minamadali na tayo ng ating Panginoon. Kaya sa kanyang pagparito, ang kalooban niya wala suman sa ating matahamak. Sapagkat, yun naman talaga ang gawain ng Espiritu Santo sa kanyang iglesia. So, tinatrabaho ng Espiritu Santo ang iglesia sa kabuuan, dito sa buong mundo yan. At ang mga kapatid, isa tayo sa pinamamahala ng Espiritu Santo. Kasi itong iglesia nito ay itinatag sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya kayo matuwa, magalak, hindi naman mawawala ng kabuluhan ang inyong pagkatsadya, ang inyong pagpapadya. So, December 19, yun ang Christmas party dito ng mga bata. Kasama siyempre mga magulang. As dos. At pagkatapos po niyan, December 27, araw po ng ating pasasalamat. So humingi ka sa Panginoon, Lord, ano ba maibigay ko sa inyo ng the best? So hindi tayo, huwag kayo mag-isip na, kailangan ganito, ganito, hindi. Hayaan nyo, pag kayong humingi, ang mga resources, ang mga pagmumulan, na mga bagay na pagkakalob din sa kanya, ay kanyang bubuksan. Kasi humihingi tayo eh. Eman po ba mga kapatid? And then, pagkatapos ng Thanksgiving, ng the best natin, ay ang fellowship ng buong LCJ Ministry, December 30. So, ito po ay kailangan natin nandang tayo lahat.
At kung meron tayo ma-invite, mag-invite tayo. Kasi minsan lang yan sa loob ng isang taon. At ito'y ginaganap, o gaganapin dito sa malapit lang sa atin. Halos bago dumating ang July na. Gusto dati, mga kapatid niya lang sa kabila. Mas maluwag doon. Amen po ba? Okay, tayo dadako sa ating sermon o ang tinatawag na homily. Minakalo po ang ating Panginoon Jesus, isang lalaking mayaman. Kahit mayaman siya, parang kulang pa rin yung kanyang meron kulang sa kanyang buhay, yung salvation. Kaya magkasalubong sila, Panginoon, ano po gagawin ko para maligtas? Ayan. Nasabi natin Panginoon Jesus, huwag ka magnanakaw. Ay, ginawa ko na po yan. Huwag kang papatay. Ay, ginawa ko na po yan. Huwag kang maangano niyan. Ay, ako, ginawa ko po yan, Panginoon. So, ito na lang. Sige, pagbili mo mga ari-arian mo, pamahagi mo sa mga dogha. Ay, nanon po. Pakita niyo. So, magitan lamang ito. Nakita agad ng ating Panginoon Jesus. Bagay, alam naman yan lahat ng mga bagay na maraming mga tao ang hindi malilikas dahil yan dito sa gedong kalagayan, yung tinatawag na kasakiman. Kasi sinabi ng ating Panginoon Jesus, Matthew 19:23-26, ano yung sinasabi? At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagyan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Muling sinasabi ko sa inyo, magampas sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng karayon kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At nang marinig ito ng mga alagad, ay lubhang nagtaka sila na nagsisipagsabi, ito ay nagtanong, sino kaya ang maliligtas? Di ba ang gandang tanong yan? Sinabi ni Jesus. At pagtingin ay sinabi sa kanila, hindi magyayari ito sa mga tao. So, ibig sabihin, pagdating sa mga tao, hindi siya pwedeng magligtas. O pagdating sa kaligtasan, walang magagawa ang tao. Datapos sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari. Ewan po ba tayo? So, pasalamatan natin ating Panginoon. So, ito yung ating pinaka-title, But with God, all things are possible. Lahat ng tao, mga kapatid, ay nagkasala. Ewan po ba? At walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Gaya ng nasusulat, so walang matuwid, wala kahit na isa. Pagkat sa kalikasan taglay ng tao, siya'y ipinaglihi at inanyuan sa kasalanan. So isipin niyo, hindi pa siya nabubuo sa bahay bata, o bago pa lang inaanyuan, taglay na niya ang kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao at patuloy na nararanasan sapagkat ang lahat ay nagkasala. So lahat ng tao naranasan ang kamatayan. Ewan po ba? Dahil sa kasalanan. So bagamat siya ay buhay at siya ay nagtataglay ng kasalanan at patuloy na gumagawa ng kasalanan, itinutuloy siya patay sa larangang spiritual. Iba yung physical death. Ito yung pagkamatay ng ating physical na katawan. Kaya kapag namatay ang tao, hihiwalay ang kanyang spiritual part ng kanyang katawan, ang soul o ang kanyang spirito. Pero nananatiling conscious siya. Sapagkat iyan, pag nasa loob ng katawan ng tao, iyan ang may pakiramdam, iyan ang pinahirapan, at iyan ang nasisiyahan. May po ba tayo? Kaya, pag hindi umalis sa katawan ng tao, it's either rahatuloy siya ng Panginoon sa kapahabakan or sa tinatawag na paradise in heaven. So, tama-tama, kung kasi ganun lang. So, nagkataon lang yun, pero hindi naman, walang ma-related, walang ma-relasyon sa sermong uwi. Para lang ipaalala sa
atin. So yung celebration na yan, walang magagawa yan. Kasi Hebrew 9:27, pag namatay ang tao, hiwalay na yun. Harap na siya sa kahatulan ng Diyos. At yung mga kapatid na nakakatakot. Kapag ang isang tao hindi naging handa sa oras na humiwalay ang kanyang espiritu o kaluluwa sa kanyang pisikal na katawan, naku, kakahatulan agad yan. Hahatulan agad siya. Yung kanyang kaluluwa, dadali ng mga anghel sa langit, yung ligtas. At kung kapahamakan naman ang inabot ng tao dahil walang kakilalang Jesus na tagapagligtas, dire-diretso sa tinatawag na Sheol Hades. Impyerno rin yan. Kaya tinawag, the wages of sin is death. At ito mga kapatid na naging spiritual na pamana ni Adan at ni Eva sa lahat ng mga tao. Alin, yung kasalanan. Isipin niyo simula kay Adan at kay Eva hanggang ngayon. Minamana ng tao kasalanan. Ngayon, sa isang batang bagong panganak, taglay na yung kasalanan, pero hindi pa yung umiiral. Bakit? Hindi pa niya alam yun eh. Alam po ba? Kaya nga, isang bata, sa age of accountability niya, halimbawa, wala pang nalalamang mabuti at masama. Yung edad niya, di natin alam kung anong edad niya. Hindi man nilagay sa Bible yan eh. Basta nakalagay doon, kung siya nakakaalam na mabuti at masama. At kung alam niya ang kasalanan, yung mga sinasadya o hindi, ayan, accountable na yan sa ating Panginoon. Kaya ang mga bata, tinuturoan natin yan. Paglaki niyan, nakita nyo, at hindi nyo turuan yan, iiral na yung kasalanan. Ewan po ba? Dito lang nagkalat eh. Mga bata, kita mo, walang malay yan. Pero pag lumalaki, andyan na burahan. Andyan na ang ano, nadyan na. So, ibig sabihin, yung minana, nag-i-start na siya na magkaroon ng manifestation sa tao o sa bata. Kaya napakadelikado na ang bata hindi natuturuan habang siya ay lumalaki na kinakailangan ginagabayan siya sa pamagitan ng kanyang magulang sa aral at turo na tinanggap nila sa loob ng pamayanan. Kaya ito yung kasalanan na magpahanggang ngayon ay minana ng mga tao ang spiritual death. Kaya sa kahawag-habag at kalunos-lunos na kalagayan ng tao sa buong mundo, kung hindi magsasaliksik at hindi maghahanap ng katotohanan at hindi sasang-ayon sa ebanghelyo ng kaligtasan na ipinahayag ng mga lingkod at propeta ng Diyos, imagine natin mga kapatid, gaano karami ang mga taong mapaparusahan. At sa katunayan, marami na nga napaparusahan. Simula kay Adan lang, magpahanggang ngayon, napakaraming mga taong namatay, nilipon. Para lang kailangan kaluluwa ay maparusahan. So kaya makikita natin, yung kaligtasan ay talagang napaka-minimal lang yan eh. Talagang ang Diyos pumili lamang ng mga taong ililigtas. Ganyan pa nga, sinabi na ating Panginoon, ililigtas ko ang gusto kong iligtas. Kahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Nasa Diyos na yun. Pero tayo magpasalamat. Bakit? Kasi kabilang tayo sa iniligtas mo. Ba't po ba mga kapatid? Pasalamatan natin. Kaya nga pinakakalagaan tayo. Inaalagaan mabuti ang kaligtasan yan at huwag yung sasayanin. Sapagkat araw-araw, katulad ng madalas sinasabi ko sa inyo, ang impyerno ay pinupuno, nilalagyan, libo-libo, ng milyon-milyon mga kaluluwa para lang ipahamak. Araw-araw yun, ha? Araw-araw yun. Dahil sa kawalan ng pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Kaya sinabi ng apostol na si Pablo, Romans 7:24-25, abang tao ako. Sino magliligtas sa akin sa katawan nitong nakataglay ng kamatayan? Sipin niyo. Alam ni Paul yan. At ipinarating sa atin na maliban na tayo mapakain ng spiritual na pagkain, ang katawang yan nagtataglay ng kamatayan. Ewan po ba? So ang sagot sa buhay na walang hanggang ang salita ng Diyos. At ang salitang ito na binibigay sa atin ay buhay. Kaya habang kinakain natin ang buhay, ang kamatayan ay umaalis, pinalalayas, sapagkat hindi maring manahan ang
ang buhay at kamatayan sa isang bagong nilalang. Amen po ba tayo mga kapatid? Kaya sinabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Ayan. Ha? Sabi niya, kaya ako'y naging ako. Ha? Dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesus. Kaya pagdating sa kaligtasan, inuulit sa atin, kapag ginustong iligtas ng Diyos, yan mang kasama ang isang tao, tulad ni Pablo na isang pusakal, at numero unong tagapag-usig ng mga tunay na Kristiyano. Siya ay kinahabagan ng Diyos at kanyang nasabi, dahil sa biyaya ng Diyos. Sabihin natin mga kapatid, dahil sa biyaya ng Diyos, ako ay naligtas. Pasalamatan natin ating Panginoon. Kaya isipin natin na siya hinirang na apostol. Ang biyaya ng kaligtasan ay para sa lahat. At yan lamang mga tutugon sa panawagan ng kaligtasan nito. Sila lamang ang maliligtas. Simula sa panahon ni Adan hanggang ngayon, maraming kaluluwa na pinarurusan at kung na sinabi sa ating kanina. Pinarurusan sa nagagalit na apoy ng impyerno. Araw-araw ay dinaragdag ang mga kaluluwang ito sapagkat ito'y palatandaan o babala na binibigay ng Diyos sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ang paglipo na ginagawa niya upang matuto ang tao na magbalik loob sa Kanya at maligtas. So paalala, lalo na sa atin, ng mga niligtas ng Diyos, na huwag nating pababayaan ang dakilang kaligtasan ito na pinagkaloob sa atin. At yun nga, dahil sa biyaya ng Diyos at ng Kanyang kahabagan, tayo iniligtas niya upang makaiwas sa hapon na kamatayan. Kasi the wages of sin is death. Na ito hindi binigyang pansin na higit at nakararaming mga tao. Kaya, sabi nga ni Peter, maraming mga tao pinanak lamang upang lipulin. Buti pa hindi ka na pinananak. Ever tugo. Mabuti pa hindi na pinanganak ang tao kung nilipulin lang. Itsak pag nilipol, parurusahan. Ang mga banal na kasulatan na isinulat ng mga lingkod na propeta ng Diyos, simula sa lumang tipa ang kasulatan hanggang sa bagong tipa, ay ganap at kumpleto. Ang mga sinalita nito pagdating sa daan ng kaligtasan. Ito ay binigay sa lahat ng uri ng tao at sa lahat ng panahon at henerasyon upang maging sa isang batayan ng kaligtasan ng sinumang nagnanais sa maligtas. Kaya nung panahon ni Noe, sobrang sama ng tao. So isipin nyo na doon lang nasumpungan si Noe lang ang matuwid na tao nung panahon nila noong panahon ni Noe. Isipin nyo, buong mundo yun. Ha? Binigyan ng babae si Noe, gumawa ka ng barko riyan o gumawa ka ng daog. Pagka sa sobrang kasama ng tao, nilipulin ko sila. Isipin nyo, buong daigdig yun. Ilan na nga niligtas, 8. So parang ganun yung ratio ng paliligtas yun. Pero gano'n pa man, nakita natin, anda si Abraham, si Moses, marami mga lingkod ng Diyos, mga propeta, mga hukong, na ginawang tagakita or overseer ng Panginoon para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Pero napakakuunti lang itong mga kapatid. Kung ating titingnan ng mga nililigtas ng Diyos, simula sa Old Testament hanggang ngayon, ay kakaunti lamang. Isinulat ang mga banal na kasulatan na mga hinirang na lingkod ng Diyos. Bagamat na isali sa iba't ibang wika mula sa orihinal na pagkakalimbag nito. Ang layunin lamang ay maiparating sa lahat ng tao. Kaya kahit anong wika may Bible. Amen po ba? Para maunawaan ng tao. Ganun pa man, hindi na iba ang kapaliwanagan at interpretasyon nito. Lalo na kung gagamit ng mga banal na kasultan ito ay tunay na hinirang at pinili ng Diyos. Sila na nasa ilalim ng pagkasi ng Espiritu Santo. Kasi yung Bible, sinulat yan ng mga propeta, kinasihan ng Diyos yan.
sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya habang sinusulat nila yan, idinidikta sa kanila ng Espiritu Santo yan. Sulat ang sulat yan. Iisipin niyo si Moses. God ay sinulat yung huling aklat niya. Halos buong isang araw lang yata yun. Isipin niyo, bago siya namatay. Ang dami-dami nun. Samantalang basahin natin, hindi natin kayang tapusin ng isang araw. Amen po ba? So, ganun ang Diyos sa kanyang mga lingkod. So, maraming beses sa Bible, ang mga kasulatan, meron mga hari na talaga tinakasunugin yan. Sinulog talaga yan. Ang ginawa naman ng Diyos, may yung kanyang propeta, isulat muli yan. Kaya hindi po pwede, sasabihin makukulangan ng tao. Dakila ang Diyos natin, alam niya ang kanyang gagawin. Kahit ano gawin ni Satanas, nahadlangan ang kaligtasan ng tao, ililigtas at ililigtas niya ang kanyang pinakamamalabayan. Amen po ba? At ito is pamagitan ng mga banal na kasulatan na kung saan sa isang batayan at pinapukunan ng daan ng kaligtasan. Kaya naman, kapag ang isang mangangaral ay hindi kinasiya ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos ay nagiging salita ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang bilang ng mga napapahamak ay lalong dumarami, sapagkat lalong napakarami ang mga relihiyong itinayo ni Satanas upang linlangin ang higit at nakararami mga tao upang makasama niya sa kaparusahang walang hanggan. Condemn na yan eh. Kaya yun lang ang pinaka-credit ni Satanas sa kanyang sarili. Maghagilap pa ng mga mapapahamak. At alam ba ninyo, hindi siya lumalapit o hindi siya nagpupunta sa mga relihiyong tinayo niya. Diyan sa totoo, sa tunay na iglesia, diyan siya nagsusumiksik. Baka sakali makakalapit, makakuha ng isang tao na nagdanay sa maligtas at muling mapahamak. Amen po ba? Andiyan na niya sa tabi niyo. Ha? Huwag yung titi mo katabi niyo. Ibig sabihin, naglalagay ng mga hangin. Lalo sa mga kaisipan yan. Talaga naman bakit sinabi natin Panginoong Jesus? Di ba, may sinabi si Jesus. Ano sabi ni Peter? Hindi maaari Panginoon yan. Wala daw ako, naglalabang ko yan. Ano sabi ni Panginoon kay Peter? Hoy, Satanas! Okay, di nakita sa isip ni Peter. Hoy, Satanas! Umalis ka rito. Hindi mo nalalaman na kalooban ng aking Ama nasa langit. Ewan po ba? So yung aali-aligid na sa Bible naman si Satanas, Diablo, ay parang leyong umaatungan. Aali-aligid. Humahanap ng masisila. Huwag kayo masisila. Ewan po ba? Kaya yung Diablo nasa tabi niya. Nagkahanap ng masisila yan. Ewan po ba? Hindi ko sinasabi yung katabi nyo, andyan. Kundi yung nasa pagtabi-tabi lang natin yan. Ewan po ba? Yung kanyang espiritu. Ewan po ba mga kapatid? Kaya maging malino sa atin yan. Hindi pupunta sa mga lokal yan. Ibig sabihin lokal, hindi tinatag ng Panginoon. Pupunta yan sa mga genuine. Ewan po ba? Yung sabi mga tatak. May mga tatak na katubusan. May tatak ng Espiritu Santo. Diyan siya ali-aligid. Ewan po ba? Kaya maging maingat tayo. Kaya sinabi ng Romans 10:3, sapagat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumangit na may tayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ay, napakarami niyan. Lahat ng iglesia ang pinanggalingan natin, ganyan yan. Ewan po ba? Lahat ng pinanggalingan natin, ganyan, itinayo lamang ng tao. Bakit? Kaya tayo dinala rito Dalbang tayo ng Diyos Kilala niya na tayo At ang lahat na kilala niya, kanyang kukunin, hihinangin, at kanyang iniligtas. Amen po ba? Basta nabatan natin lahat ng Panginoon. So ginagamit at patuloy na ginagamit ni Satanas sa mga tao ito. Mga huwad na ministro upang ang ebanghelyo ng kapahamakan ang patuloy na may pagkain sa tao. Nanglinlang at magpahamak at maparusahan. Kaya kawawa yung mga tao maniniwala sa ibang ebanghelyo. Kaya sabi ni St. Paul, kayo huwag kayong basta maniniwala sa ibang ebanghelyo. Kasi mga nagdadala niya, sino man siya, kahit anghel sa langit,
Pag may dalang ibanghelyo, wala, iba na yun eh. So sa atin, ebanghelyo. Amen po ba? Sa iba, ibanghelyo. Yun. Parang ano yun, pronunciation ng ano yun. Basta sa atin, ebanghelyo. Sabi niya, pag nagdala ng ibanghelyo, ay matakwil. Amen po ba? Kahit sino pa siya. So ibig sabihin, pag ibang ebanghelyo, ang dala-dala ng tao, itatakwil ng Diyos yan, kahit anghel pa yan sa langit. 2 Corinthians 11:14-15. At hindi ka takataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaluwanagan. Hindi malaking bagay niya. Tinan nyo ang kanyang mga ministro. Di marami sa ministro. Amen po ba? Ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring mga ministro ng katwiran na kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang magawa. Lumalapit yan para mga among tupa yan. Pero sa loob niyan ay mga lobong maninila. So yun ang mga ministro ni Satanas. Sabi nga, sa bunga ninyo sila makikilala. Sa kalagayan ng iglesia ito na pinaglagyan sa atin, ay walang pag-aalinlangan na ito'y itinayo ng Diyos. Amen po ba? Nag-aalinlangan pa ba kayo? Sino nag-aalinlangan dyan? Kasi pag kayo nag-aalinlangan ito'y hindi sa Diyos, pwede lang hindi umatin. Ganun din yan ba? Nag-aalinlangan. Hindi matotoo yan. Kung hindi totoo, hindi lang ako atin. Amen po ba? Ano po ba? Sibuti magkakaintindihan tayo. Kaya ito tayo, walang pag-aalinlangan, ito ay itinayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus. Ano pala tandaan? Ang bautismo sa Espiritu Santo. Umahanap na kayo ng iglesia sa buong Pilipinas. Umahanap na kayo. Isa-isahin nyo. Simula apali hanggang gulo. Tingnan ninyo kung may makita kayo. Kung meron silang spirit baptism. Amen po ba tayo? Wala kayong makikita. Sapagkat iisa lang ang itinayo ng Diyos sa tunay na iglesia. Iglesyang nasa foundation ng apostles and prophets. Amen po ba tayo? At iyon ay siguradong sigurado. Sapagkat kung ikaw ay leader, kakausapin ka ng ating Panginoong Jesus. Build my church. Yung lang ang mandate at personal na kakausapin ka. Sa kayo nakakita ng gano'n, na leader, at kinausap mismo ng ating Panginoong Jesus na sinabi, build the church. Wala kayong makikita. At wala kayong makikita ang leader dito na pag wala pang masahe, nilukuban ng ulam, iuwi sa kailang bahay. Yan po ba? Masalamatan natin ating Panginoon. Grabe magulang ng yaman yan. Dahil meron sa pinagaling na may sakit, nakagulo na yung may mga sa ano. Pinagaling na nakalimutan na siya. Wala siyang pamasahe. Lord, wala akong pamasahe. Paglabas ang pinto, nilukuban ng ulam. Nung nawala ang ulam, nasa pintuan ng bahay nila. Amen po ba? Yan ang apostol na tinawag, tulad ni Pablo. Amen po ba tayo? Muli, pasalamatan natin natin. Kaya naman, ito ang iglesia na tinawag na mistikal na katawan ng ating Panginoong Jesus. Siya ang ulo. Ibig sabihin, siya ang nagpapatakbo nito sa magitan ng kanyang mga salita. At kung sino naman ang kanyang niligtas, sinabi ng ating Panginoong Jesus, siya lang may kapangyarihan magligtas ng tao. At sino man tao ay hindi magagawang magligtas kahit anong buti pa ng taong ito. Kahit gaano pa siya katalino, hanggat hindi siya binibigyan ng mandato na gamitin ng Diyos upang ipahayag ang salita ng kaligtasan, wala siyang karapatan. So, ganun pumili ang Diyos na kanyang hinirang. Talagang pakakatawanan niya ang pagliligtas na kanyang isinasagawa once na ito ay kanyang maumpisa na at ito'y inumpisa na sa atin at kanyang tatapusin hanggang sa rapture. Nakakasama tayo. Amen po ba, mga kapatid? At sapagkat ang Diyos lamang may karapatan na magtayo ng kanyang iglesia, ay siya lamang may karapatan na humira at pumili ng mga tao kanyang kakasangkapanin upang ipalaganap ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. At totoong mapalad kayo, mapalad tayo mga kapatid, pagkat tayo hindi naging katulad ng mga iglesyang itinayo ng tao na nasa likod si Satanas at ang kanyang mga kapon na ang tanging layunin ay
na pumatay at magwasak. Pag dinakaw sa inyo, ang mga dakila, mga kapahayagan ito, nanakaw na sa inyo ang kaligtasan, napatay na niya kayo, nawasak pa ang buhay ninyo. Ewan po ba? Kaya number one, magdakaw eh. Itinatanong sa atin ang salita ng Diyos. O, kaya nga dumirong taming hagya eh. Meron nahasik sa ibabaw ng bato. Ang ginawa naman, lumapit yung magnanakaw, ninakaw sa mga kaisipan. Kaya hindi tumubo. Nasa ibabaw lang ng bato, walang kasi madaling manakaw. Ngayon, kung ito'y tumubo o naiyasik sa matabang lupa, so magbubunga yan. At kayo yun, mga kapatid, itinuring kayo na matabang lupa. Kasi inasik sa inyo, nag-grab ninyo, pinuhat nyo, nagbubunga, mag-aari tayo. Ano po ba? So, kaya yun ang tinatawag na nasik sa matabang lupa. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin, nananatili tayo na matabasa ang kasaganaan ng buhay na ito. Habang nagsisipaghintay sa araw ng pagparito ng ating Panginoong Yesus. Kaya madalas na sinasabi sa atin, kung bibilangin natin ang mga taong naligtas, ulitin natin, simula kay Adan at kay Eva, sa panahon ni Noe, sige, pang-buong daigdig yun, ganun lang. Pagpalagay, si Adan at si Eva, sure na yun eh. Kasi sila yung pinagbulan eh. Amen po ba? At sa magitan kailang paghahandog, nagkaroon naman tayo o sila sa kailang sarili, yung tinatawag na dispensation of conscience. Na yung konsensya nila, wala pa ang law of Moses noon, doon sila bumatay. Yun ang konsensya naman itong mag-asawang ito eh. Nagsisindi naman sila sa kailang nagawa eh. Kaya sila ay pinagpala ng Panginoon, binigyan ng maraming anak. So maraming anak yun. Asipin yun, ang mga naging edad ng mga taong araw, yung nagmula kay Adan kay Eva, meron na 100 plus, 800, 700, ewan po ba? Pero sa eternal life, pag tayo ni rapture, okay, ito na ulit tayo. Lahat kami mga senior citizen, magiging 30, above lang yun, babata. At kayo naman, ng mga wala pang 30, magiging 30. So lahat ng edad, magiging 30 lang tayo. So yun naman, hindi natatanda. Ewan po ba? Hindi tayo tatanda. Oo, magkakaedad lang tayo. Kahit masasabi, mapuputi ng bukla, may pagdating dyan, pareho lang tayo. At tayo ay hindi na mamamatay. Bakit? Magiging katulad tayo natin, Panginoong Jesus, gago tagapamahala sa eternal kingdom. Pag sinabing eternal kingdom, walang hanggang kaharian. Kaya kinakailangan mamahala ay may walang hanggang buhay tayo yun. Ewan po ba? Ang ganda naman ng pangako ng Diyos sa atin eh. Ewan ko yun ba, hindi yata na-excite. Nananabik ba kayo? Dapat nananabikan natin. Paano nag-rapture na? Para tapos na lahat. Dito, pag hindi pa nag-rapture, karay pang iminumungkahi ang diablo na baka hindi makuha pa sa inyo eh. Hawakan ba rin yung faith nyo? Hawakan yung mabuti yan. Ganyan pa man ay kalooban ng Diyos na lahat ng tao maligtas. Walang hindi kalooban ng Diyos o tao hindi maligtas. Kaya lamang, Bible na nagsabi, yung lamang tutugon sa panawagan. Yun lang sasang-ayon sa panawagan. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesus ng banal na kasulatan sa John 3:16-18, sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, sa buong mundo, sa mga tao sa buong mundo. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung nagsasampalataya, hindi eternal life tayo. Ewan po ba? Ang problema, kakaunti lang talaga eh. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan, kundi upang ang sanlibutan, ang sanlibutan ay maligtas. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ito na. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. So, kita nyo, pag hindi ka sumampalataya, condemn ka na. Yun ang sabi ng Bible. Mas marami ang hindi sumasampalataya.
At ito ang kahatulan. Naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman. So yun ang naging problema. Ito ang ilaw, ating Panginoong Jesus. Iniilawan, yun ba nagtataguan sa dilim? Po ba? Ito ilaw nagpapalago sa mga kuweba. Bakit? Para huwag mahayaga kailang magawa. Akala nila yun. Alam na Diyos ang kaisipan ng mga tao. Ang nilalaman ng kailang mga puso. Ano? Inibig pa ng mga tao kadiliman. Ibig sabihin, kadiliman ng kanilang pamumuhay. Ang buhay na makasalanan kaysa sa ilaw. Kaya nyo sapagkat masasama ang kailang magawa. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay napopot sa ilaw. So, ganito yan. Pag tayo nagkakasala, galit tayo sa liwanag. Pag gusto natin magkasala, galit tayo kay Jesus. Ganun lang kasimple yun. Ano po ba tayo? Kaya bago mag-ingat tayo, kasalanan to. Pag ginawa ko to, galit ako kay Jesus. Ipakita nyo, hindi kayo galit kay Jesus. Ipakita nyo, hindi kayo galit sa salita ng Diyos. Sa paano paraan? E di magliwanag kayo. Tulad niya na nagpunta rito upang liwanagan tayo. Amen po ba? Kaya nga sabi, kayo ang ilaw na sa libutan. At tanong ko sa inyo, kayo ba nagliliwanag? Okay, ganito. Kayo ba ay nagliliwanag sa loob ng inyong bahay? Kasi ang unang ilawan natin, ang bahay. Yun ang unang iilawan natin. Nagliliwanag ba kayo? Lalo na mga lalaki. Nagliliwanag ba kayo o laging napupundi? Mga lalaki. Ha? Kasi pag ang bumigla, pundi, hindi na piniliwanag yan. So ganun din yan. Pagka mga lalaki napupundi, naiinis. Ay, mga tanaw. May po ba tayo? So wag kayo mapupundi. Paano ang mga asawa ng pupundi? Ano lang natin? Magbigyan na lang natin. Ano po ba? Kasi tayo yung ilaw Tsaka bawat isa sa atin ay liwanag ng mundo. Bakit? Para yung iba naman ay maliwanagan din natin ng kailang kaisipan sa pagpapaliwanag at uri ng pamumuhay. Amen po ba tayo? Iyan ang buhay ng manampalataya. Kaya napakaraming mapapahamak pagkat ayaw nilang masaway sa kanilang masasamang gawa. Yan ang dahilan kung bakit kakaunti lamang ang maliligtas. At ang kaligtasan ito ay para lamang sa kanila. At kasama tayo doon sa mga pinaghahanda ng tirahan ng ating Panginoong Yesus. Nabanggit ko na sa inyo na tayo ay pinaghahanda ng tirahan. Amen po ba mga kapatid? Isipin nyo, napakagandang pangako. Sabi ni Jesus mismo, in my Father's house are many mansions. O yun, sasabi na sa inyo. Ako'y pupunta ron, igagawa ko kayo ng matitikudan. So I think mga tikitig isang kwarto, pero malalaki sukat. Yari sa lantay na ganito, sa mga batong hindi natin kita sa mundo, galing pa sa langit yun. Kaya kung meron mamamahalin bato sa mundo, ay wala iyan. Doon sa mga batong nakapalabuti sa ating tirahan. Ewan po ba? Kaya doon hindi pwede magnanakaw. Bakit ako? Hindi talaga lulusot doon. Walang makasalanan makakapasok doon. Kaya dito pa lang sa iglesia, sinasalan na, dito walang magnanakaw. Ewan po ba? Yun ang sabi ng Panginoon, huwag ka kayong magnanakaw. Para kayo makapasok doon. Isipin niyo yun. Okay. Pupunta. Isipin niyo, tayo na, paggalawin natin ang ating imagination. Spiritual imagination. Nag-rapture. Meron ba tayo? Pupunta tayo sa ere. Bumaba ang ating Panginoong Jesus. Nagsalubog tayo sa kalawakan. Pagkatapos, mga nagtagumpay, halika kayo, magsasama kayo. Huwag na yun eh. Yung sasalubog sa atin. Minsan na hindi natin nakita, dinaaninag ang mukha, personal na sasalubungin kayo. Amen po ba tayo? Kung nakita mo kayo mga magaganda lalaki sa mundo, pogi, wala yan! Sapagkat ang sasalubog sa atin ay isang perfect, ganap at walang kapintasang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Amen po po? Kaya kung wala taong meron na tayong pinananabigan sa mundo, walang iba kundi
yung makapiling natin tanong Jesus, ipagsasama mo kami. Ang kanyang kalinlingan na magliliwanag sa kalagitnaan natin. Pagdating sa New Jerusalem, mga kapatid, personal makikita mo ang iyong ama na nasa langit. Ewan ko anong luha ang nakagala na sa atin. Personal makapiling mo ang Diyos. Amen po. Ang ating Panginoong Jesus, ang Espiritu Santo. Nakakailangan niya na sumakita ng mga tao sa imahinasyon. Kaya kung hindi na makita, nagdo-drawing na lang. Wala yung drawing na yun. Wala pa ka nakakakita eh. Personal na makakasama natin eternally ang Diyos. Ako, ano kayang ba, Diyos yan? Kasama ka. Para bang, hindi, para bang, ang hirap lumapit. Pero hindi. Makakapili mo, anak ko. Hindi lang yan. Siya papahid ng ating mga duga sa kaganapan. Ay, may pumatay. Pasalamatan natin ang ating. Wala, yung talagang gantimpala sa atin. Yung talagang gantimpala naghintay sa atin. Sabi niya, kaligayahan hindi maaaring maipaliwanag ng sino man. At ito yung pinangako lamang sa kanyang tunay na pinakamamahal na bayan. Eh, may po ba tayo mga kapatid? Imagination pa lang yun. Ha? Imagination pa lang. Yan ang pangako talaga ando na tayo. Kaya kung pagkamisan, ang spiritual natin yung mga imahinasyon, ito yung sinasamahan ng Diyos. Para makita sa atin ang mga bagay na hindi pa natin nakikita. Katotoo ipinangako sa kanyang pinakamamahal na bayan. Ang sabi ng Hebrew 11:1, ngayon ang pananampalataya isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Para itong isang malabong larawan na nababanaag na hanggang sa dumating ang kaganapan ng lahat ng mga bagay na magiging tulad ng isang malinaw na larawan na walang naitatago. Kasi magiging natin na katunayan na sa ating mga kapatid. Ang mga bagay na ito na hindi natin nakikita, na ating pinakahintay-hintay, ay nagiging katunayan sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang ginagawang pangwasak ni Satanas sa tunay at wagas na pananampalataya ay ang mga doon ng tao sa mga nakakahumaling at lubhang nakakaakit ng mga bagay sa sanglibutan ito na nakikita. Upang ang mga bagay na hindi natin nakikita na pinangako ng Diyos ay lalong huwag natin makita. So, ano ginagawa ni Satanas? Ito yung mararaming bagay. Ito yung kayamanan. Ito yung mga lahat ng bagay at pinakaninanasa ng tao na nakikita. Para matong tayo dyan at huwag nating makita ang mga bagay na dapat nating makita. Ewan po ba? So, yun ang ginagawa ng panghalang sa ating mga puso at kaisipan. Kaya naman ang pananampalatayang ito ay pakalagaan natin. Ang pananampalataya ang nagliligtas. Upang makita natin ang mga bagay pinangako na hindi pa natin nakikita, pero kalooban ng Diyos na makita natin lahat. Yun nga, yung sinasabi sa atin. Kaya may tungkol ng bawat isa na pangalagaan ang dakilang pananampalataya at kaligtasan binigay sa atin. Pinipilit na nakawin sa puso at kaisipan ng bawat tao. Nagdiablo ang mga pangako nito, mga dakilang pangako nito, upang huwag ninyong makita ang mga bagay na dapat ninyong makita. Eh, may pulpa tayo. Ang kapag gagawang nakawin na sa inyo ni Satanas ang dakilang kaligtasan at ang mga dakilang bagay na pinangako, nakaakibat na kaligtasan nito. Inuulit sa atin, wasak na ang iyong buhay at itinutuloy pa rin tayo napatay. Sapagkat ulit sa atin, the wages of sin is death. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesus, pagparito ng anak ng tao, may datnang pa kaya siya na sumasampalataya? Meron pa ba? Amen. Sino yan? Magpasalamat sila na dadakna ng ating Panginoong Jesus. At maging sa mga tunay na tinawag,
ay marami ang tatalikod sa pananampalataya at nakikinig sa mga espiritu mapanghikalat at aral ng mga demonyo upang nakawin ang mga bagay na ito na pinangako ng Diyos para lamang sa kanila na umiibig sa Kanya. At sapagkat sa Satanas nga, ang Diyos ng sanlibutan ito ay patuloy niyang inililihis at nililinglang ang halos lahat ng tao. At maging sa mga tunay na tinawag ay nanganganib ng iba at tumalikod sapagkat mas ginusto pa nilang makita, maranasan ang mga bagay na nakikita na mga pagpapahamak sa kanila kaysa makita ang mga bagay na hindi nakikita. Amen po ba tayo? Kayamanan, karangyaan sa buhay at masyadong pagkahumaling sa kahalayan at nasa magpita ng daman. Ito ang mga nagwawasak sa espiritual na pamumuhay ng isang tao. Sa paano maliligtas sa mga tao ito? Ito ang mga bagay na ito na pinakaminanasa nila sa sanlibutan ang patuloy nilang pakahahangarin. Kaya napakahirap na ituro ang pananampalataya sa isang taong labis na nakapako ang kanyang puso sa mga bagay ng mundo. Liban na lamang na siya'y kahabagan at buksan ng ating Panginoon. Malapit na ang mga bagay na ito na ating pinakahintay. Yung malabong larawan, unti-unti nang lumilitaw sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya huwag natin aksayahin ang dakilang pagkakataon ito. Sinabi ni Daniel 12:10, marami ang papakalinis. So mula doon, tagal na panahon na ito. At magpapakaputing, ibig sabihin magpapakabanan. Magpapakadalisay. Ngunit ang masama ay gagawa na may kasama. Nakita nyo, sobrang sama ng panahon niyo. At grabe pa ang kasamaan. At wala sa masasama ang makakaunawa. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. So ibig sabihin, tayo yung pantas. Tayo yung matatalino. Bakit? Inaunawaan natin yung pangako ng Diyos. Amen po ba? At dahil sa pangako niya, tayo nagsisikat na maging karapat-dapat na makasama sa mga harap sa ating Panginoon. Ang mga pantas ay sila yung nanatiling sumasampalataya. Kung kaya ang patuloy na pagtutustos sa inyo ng karunungan at kaalaman ay masagalang may pinagkakaloob sa atin. Ang hiwaga ng salita ng Diyos na nilihim sa lahat ng panahon ay pawang pinahayag at patuloy na pinapahayag sa mga iglesia pinamamahalaan ng Espiritu Santo. Itinayo sa magitan ng mga apostol at ng kanyang mga hinirang na magpahanggang ngayon ay tinatamasa ng iglesia ang mga kapahayagang magdadala sa tao sa buhay na walang hanggan. At sa lahat ng mga iglesia na pinangangasiwaan ng Espiritu Santo. Sabi ng Hebreo 10:35-39, huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. So yung faith natin, yung pagtitiwala natin, akalagaan natin yan. Bakit? Kasi may dakilang gantimpala dito. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyo magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Kontintis ka lang. May pupuntahin. Kontintis ka lang. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ang aking kaluluwa. So walang atrasan na tayo. Kumbaga sa ano, ito lang tayo, papatapos ng mga panahon. Amen po ba mga kapatid? Walang atrasan. At ito ay sayang at totoong ng panghihinayang sa mga minsang naligtas at naliwanagan. Na dahil sa mga material na mga bagay na nakikita, ay nagawa nilang ipagpalit ang mga bagay na hindi nakikita. Ano yun? Napakaganda yun. Yung katulad na sinabi sa ating kanina. Pag tayo naroon na,
ipapakita sa atin ang kagandahan ng kalawakan. Yung isa, nasa TV lang, sa mga ng mga sightings lang na pinapakita ng mga science. Pero personal, makikita sa atin. Ibig maglalakbay tayo sa kalawakan. Parang-parito tayo. From New Jerusalem to Earth. From Earth to New Jerusalem. Parang-parito tayo doon. Ngayon, pag naranobate na ang mundo, napadaan na sa Apol, yun, tsaka na pipirmi sa lupa yung banal na siyudad. Amen po. So yun, magiging pang walang hanggang tirahan natin. Kaya magsitaganda tayo. Huwag kayong madatnan na nalilibang. Ano ba ang nakalilibang? Di yung mga bagay na material na mundo. Hindi masamang magkaroon yan eh. Pero pag ibinibigyan ng Diyos, sige, bilhin o pasamantala lang yan eh. Pero ituon mo yung kaisipan dyan. Ituon mo yung puso dyan na magpapamak sa iyo. Ito ang sinasabi, mag-ingat tayo. Sapagkat tayo mga kapatid ay tinawag, hindi para sa kaparusahan, kundi tinawag tayo upang iligtas sa kaparusang ipagkakaloob ng Diyos sa buong mundo, sa lahat ng mga taong hindi lang bigay pagpapahalaga sa kanyang ebanghelyo. Amen po ba tayo? Pasalamatan natin ang ating